at sa lahat po ng ating mga kapatid sapagkat isa pong oportunidad na tayo po ay makapagbahagi po ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya atin po munang basahin ang salita po ng ating Panginoon sa Psalms chapter 119, verse 105. Psalms 119, verse 105. Okay? Madalas po natin ito na ibahagi at nababanggit po mga kapatid. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sandali po tayo muko at tayo po manalangin. Father God, kami po ay patuloy na sama-sama po ngayon upang aming dakilain, itaas, bigyan ng karangalan ang inyong pagka-Diyos, ang inyong kapangyarihan. At salamat po Diyos sa mga biyaya niyo po na patuloy niyo pong pinagod sa amin. Thank you, Father God, for this opportunity that you have given to us, Lord, that we are gathered together through virtual prayer meeting, O Lord God. At salamat din sa lahat po ng mga bagay na inyo pong itinagod sa amin. Salamat po sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Salamat din po Diyos sa kaligtasan temporal na araw-araw po naming tinatamasa sa aming paglilingkod nito. At amin pong dinadalain po sa inyo, Panginoon, na nawa ay kami inyong samahan at ang Banal mong Espiritu ang siyang magpaunawa-unawa sa amin, O Diyos. Patuloy niyo po nawa kami pagpalain sa inyo po mga salita, O Lord. Salamat po at tunay nga po, Panginoon, na amin pong inaamin sa mga sarili, Lord, na kung wala po kayo sa aming mga buhay, ay wala po kami magagawa. Kaya, Panginoon, amin pong patuloy, Lord God, ipinagkakatiwala po sa inyo ang lahat, O Diyos. Salamat po na marami sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, dito po tayo ngayon sa Psalms chapter 119, verse 105. No? Sabi dito, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. No? The word of God showing us where we stand and light a light unto our path. No? Pinakita po ng salita po ng Diyos sa atin na sa ating saan man tayo nakatayo o saan man tayo ay ang salita ng Diyos ay katulad po ng ilaw, no, na lumiliwanag, no, sa buhay po natin. Sa atin pong nilalakaran, no, sa ating paglilingkod pong ito. Okay? At showing us the way to go with our lives. No? As children of God, we need direction in our lives. So, bilang anak po ng Diyos, ay kailangan natin ang direksyon ng ating mga buhay. No? At para po may direksyon, kailangan natin yung ilaw at liwanag, no, ng mga salita, no, ng ating Panginoong Diyos na buhay. Sapagkat kapag ang isang tao lumalakad sa madilim, no, mahirap po yan. No? At kailangan talaga maliwanag yung ating nilalakaran sa ating paglilingkod po sa ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? Kaya kung ating tingnan ang mga sinasabi po dito ni Haring David, ay kanya po itong naranasan during the time na kung saan po ay siya lamang umasa
sa mga salita po no, ng ating Panginoon at kanya din po ito na-experience po mga kapatid during the time. Kaya dito po ay kanyang binahagi po sa atin o kanyang sinabi na kung saan bilang mga anak po ng Diyos ay kailangan natin ng direksyon, no? Tamang direksyon sa ating mga buhay at ang atin pong dapat nilalakaran ay isang daan na merong liwanag, no? Which is the Word of God. Okay? So the 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 reading or our reading and our hearing, preaching and teaching of the gospel gives us this direction. Kaya mahalaga sa atin na tayo po ay nagbabasa, no? Nakikinig ng salita ng Diyos, at mahalaga din sa atin yung mga aral na pinapangaral sa atin, mga tinuturo sa atin ng Ebanghelyo ng Panginoon, sapagkat ito po ay nagbibigay sa atin ng magandang direksyon sa atin pong paglilingkod, no? Sa ating Diyos na buhay, no? Atin lamang pong ihalintulad po yung salita po ng Diyos ay katulad po yan ng isang tinatawag po na kompas ng isang barko, no? Si Brother Nolet, isang seaman po siya, alam po niya yan. Kapag ka walang kompas ang isang barko, ay may tendency po na maligaw, hindi makakarating sa patutunguhan. No? Tama po, Brother Nolet? Okay? Tama po, Elder. Okay, Tama. yun po yun, no? Ganon din po sa ating buhay spiritual. Kapag ka walang salita po ng Diyos, may tendency po na tayo ay maligaw, no? May tendency na tayo po ay hindi makarating. Saan po tayo hindi makarating? Sa mga nais at kalooban po no, ng ating Panginoong Diyos. Kaya mahirap po nang wala po tayong direksyon sa ating pong paglilingkod, no? Sa ating Diyos na buhay. Kaya kung inyo pong palagi nakikita sa mga telebisyon, di po ba, meron tinatawag na parental guidance, no? Gabay ng magulang. Pero mas better po yung tinatawag na scriptural guidance, no? Scriptural guidance. Yung patnubay ng mga banal na kasulatan, no? Gabay ng banal na kasulatan ng ating Panginoon. So mahalaga po, no? Kaya dito ay nakikita ho natin na ang word na binabanggit ko dito ng ating kapatid na David, mga kapatid, ito po yung word na rema o written word, no? Na kung saan ay kung ito ay palagi natin na babasahin, pakinggan, ating tinatawag na sundin yung mga sinasabi po ng ating Panginoon ay talaga hong lumalakad tayo sigurado na maliwanag, no? At alam po natin pagka tayo lumalakad ng maliwanag, siyempre malayo sa atin yung matisod tayo, no? Malayo sa atin na tayo ay mahulog sa bangin, no? Sa spiritual speaking, ay talaga hong hindi po tayo mahulog sa paglilingkod po sa ating Panginoon Diyos na buhay. Hindi po tayo matisod, no, sa anumang mga bagay na nararanasan po natin sa ating paglilingkod sa ating Panginoon Diyos na buhay. Okay? Kaya marami mga Kristiyano ngayon na konting kibot lamang natitisod na. No? Bakit? Kasi po kulang sa liwanag ng mga salita po ng Diyos. Di po ba? Konting problema lang, bubigay na. No? Bakit? Kasi po ay hindi ho pinalagahan ang mga salita po ng ating Panginoon. Kaya nga po ito ay binigay ng Diyos sa atin, hindi para isang tabi lang at mapuno ng alikabok ang salita po ng Diyos. Hindi po. Kaya binigay po ng Diyos sa atin para atin po itong basahin. Atin po itong pakinggan, atin po itong pag-aaralan, pagnilay-nilayan, at atin din po itong isa pamumuhay, no? Sa araw-araw po nating buhay. Napakahalaga po ang mga salita po ng Diyos. At
sa aking pong pagkaalam, sa aking survey, no, sa mundo ito na ating ginagalawan, ay marami po mga pastors, no, ng iba't ibang grupo na nagpapastor pero hindi nababasa ang buong Biblia from Genesis up to Revelation, no? So mahalaga po kasi 'yon, no? Na bagamat po ay mahirap, subalit 'yun po ang nais ng ating Panginoon para po tayo ay lumakad na kung saan ay merong direksyon sa ating paglilingkod po no, sa ating Panginoon. Sapagkat iba yung pag-aaral, iba rin po yung pagbabasa. Dapat yung pagbabasa ay systematic po, no? Tuloy-tuloy, ibig sabihin. Hindi ko sinasabi na huwag ka na magtrabaho, magbasa ka na magbasa, hindi ho. Okay? Magbasa po tayo, mga ilang minuto o kalahating oras, o isang oras, kung may time ka, and then huminto ka. Tapos, after noon, tatandaan mo, babalikan mo ulit pag may time ka. So, yan po yung pagbabasa hanggang sa matagpos po natin ang banal na kasulatan. Kasi, proven na po yan sa amin, mga kapatid, no? Naranasan na po namin yan. Even Elder Romel, naranasan na rin po yan, no? Na ilang times na po niya nabasa ang buong Biblia. So, napakalaking pakinabang, no? Ito po yung tinatawag na repeatability and benefits of the gospel, no? Kapakakinabang po siya, no? At talagang malaking benepisyo sa ating buhay spiritual. Kaya dito, ang sabi po dito ng ating kapatid na Samuel, sa 2 Samuel chapter 22 verse 29, no? Meron pa siyang binanggit po dito. Sabi po dito, "For thou art my lamp, O Lord, and the Lord will lighten my darkness." Tingnan niyo po, no? At dito po ay kanyang sinabi na ang Panginoon pala ay kanyang ilaw, no? Sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. At ang sabi po dito, "And the Lord will lighten my darkness." No? Pinailawan po ni Lord yung kanyang madilim na buhay. No? Ganon din po sa atin. No? Tayo po ay hinango din po ni Lord mula sa kadiliman at patungo po sa kanyang kagila-gilalas na kaliwanagan. Okay? So, ganon din po sa ating paglilingkod ngayon sa present life natin na ito, kailangan din natin yung liwanag, which is the Word of God. No? Ito na po yung liwanag na tinatawag po na Rema. No? Kung sa Greek pa po, no? Ibig sabihin ay written Word of God. Okay? So, ano pa pong sabi dito sa Proverbs chapter 6 verse 23? Sabi po dito, "For the commandment is a lamp, and the law is light, and reproof of instruction are the way of life." So napakaganda yung sinabi po ni Haring Solomon, no? Nang sabi niya, sapagkat ang kautusan ay ilaw, no? At ang utos ay liwanag, no? Na kung saan ay sinasaway sa pamamagitan ng instruction po no, ng ating Panginoon na kung saan ito po ay daan ng ating buhay. So ito ay maliwanag na dapat ang salita po ng Diyos ay palagi mo nating babasahin po ito araw-araw po sa ating buhay. Hindi po pagkaganado ka lang ay babasahin mo, hindi po. Dapat araw-araw, dapat buhay na po natin yan, no? Kasama na sa buhay natin yan na araw-araw po natin babasahin. Katulad baga ng pagising natin, magkakape tayo, parang kasama na sa buhay po natin. Ganon din po yung salita po ng Diyos. Dapat mas higit pa na kung saan po palagi tayo uhaw sa mga salita ng ating Panginoon. Yung mga salita po ng Diyos, mga kapatid, tandaan po natin, kahit man po ilang daang libo mo na pabalik-balik na babasahin po, paulit-ulit mo na binabasa, hindi po na ba natin napapansin palagi fresh sa buhay po natin? Palagi fresh po siya kasi salita po ng Diyos yan. Makapangyarihan po yan. Makapangyarihan po yung salita po ng Diyos. Kaya mahalaga
na palagi ho natin yan na babasahin, palagi natin yan pakinggan, no? Katulad po nito ay nandito tayo ngayon sa virtual prayer meeting, nakapakinig po tayo ng salita po ng Diyos, lumalakas po yung ating buhay spiritual, no? Sa pamamagitan ng kanya mga salita. Kaya mahalaga po yun mga kapatid. Kaya ano pa po sabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 5, verse 16, no? Sabi dito, let your light so shine before men, no? That they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So, paano ka maging maliwanag kung hindi natin binabasa ang mga salita po ng Diyos? Hindi natin sinapamumuhay ang mga salita po ng Diyos. Di ba? Kaya mahalaga na sabi ng ating Panginoon na magiging liwanag tayo, na magliliwanag sa mga tao. Yung liwanag natin, dapat paliwanagin natin sa mga tao sapagkat ay makikita ho nila yung mga mabuti natin o mabubuting mga gawa, no? Sa harapan ng ating Panginoon. At kapag ka nakita nila na tayo po ay lumiliwanag, sa paglilingkod po sa ating Panginoon, ay tiyak po yun na kanilang pupurihin yung ating Diyos, yung Ama, which is in heaven. So, malinaw po yan, no? Na dapat palagi din nating tandaan na ang ating pong paglilingkod na ito, palagi po dapat si Lord ang siyang may taas sa buhay po natin. Okay? Hindi dapat tayo. Okay? Sapagkat sabi ni Lord ay kanyang itinataas yung nagpakapakumbaba at kanya pong ibinabagsak yung mga nagpakataas po sa kanyang harapan. Kaya mahalaga po yung direction ng ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya ang ating tema, guidance for our lives. No? Guidance for our lives. Gabay sa ating buhay. Of course, ang gabay sa ating buhay, walang iba kundi ang mga salita po ng ating Panginoon. No? Kaya dito po mga kapatid, tandaan po natin, walang silbi po ang salita po ng Diyos kapag hindi ho natin binabasa. Kapag hindi natin pinag-aaralan, kapag hindi natin pinag-nilalayan po yan, kapag hindi natin isinapamumuhay, okay? Meron ka man, pero wala din po yan. Walang silbi po na meron kang Biblia, and yet, ang ginagawa mo ay nandun lang sa tukador. No? Sa taas ng tukador, tapos nalikabukan lang. Okay? Hindi mo pinapansin ang salita po ng Diyos. Ito po yung Biblia, salita po ng Diyos, ay letter po ito ni Lord sa atin. No? Sulat po niya sa atin. Love letter po niya sa atin to. Kaya dapat po natin itong babasahin, no? Ang mga salita ng ating Panginoon. Kung kailangan, kung gusto natin, ang buhay natin ay magiging matagumpay, no? Basahin po natin ang aklat po ng Psalms chapter 1. Ano po ba ang sabi dito ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni David, no? Psalms chapter 1, okay, verse 1 up to verse 3. Sabi dito, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, not sitteth in the seat of the scornful. Verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and in his law though he meditate day and night. No? Verse 3, and he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he goeth shall prosper. Tingnan niyo po, malinaw, no? Kaya, ang sabi po ni Haring David, no, ang kanya daw kasayahan sa kautusan ng Panginoon, dapat ganoon po tayo. Dapat ang kasayahan po natin sa Lord ay sa kanyang mga salita, sa kanyang mga kautusan. Okay? At ang sabi po dito,
Sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Tingnan nyo, no? Ibig sabihin po ay nababasa niya ang salita po ng Diyos, napapakinggan niya ang salita ng Diyos, napag-aralan niya ang salita ng Diyos, at napagbulay-bulayan niya araw at gabi ang mga salita ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kasi kung hindi mo babasahin ang salita po ng Diyos, wala kang pagbulay-bulayan. Kung hindi mo pakinggan ang salita ng Diyos, wala kang pagbubulay-bulayan. Tama po? Kaya mahalaga yung ating pong pagbabasa, pakikinig, ano pa po, pag-aaral, at sa atin pong maisapamumuhay po natin yung mga salita ng Panginoon. Tingnan niyo po sa verse 3, anong sabi? Sabi po dito sa huling sakno, malinaw, and whatsoever he doeth shall prosper. Tingnan niyo, ano man daw ang kanyang gagawin o gawin, giginhawa siya. So, yun pala ang sekreto para tayo giginhawa sa buhay ay mahalaga yung ating pagbabasa po ng salita ng Diyos. Hindi naman ibig sabihin na babasahin natin lahat at memoryahin po natin. Hindi natin kaya memoryahin. No? Ito po yung ating ginagawa. Lagi po ito, tandaan po natin, lagi po ito dahil sa biyaya po ng Diyos. Nagagawa natin ito lahat dahil sa biyaya po ng Diyos. Hindi po dahil sa ating sarili, hindi po dahil sa ating katalinuhan, no? Wala naman matalino sa atin, isa lang matalino, si Lord lang. Tama po? Sapagkat ang lahat po na yan na binigay ng Diyos sa atin, sa Kanya po yan ang nagaling, mga kapatid. Okay? Kaya wala ho tayo ipagmamalaki po sa ating Panginoon. Kaya dito, once na nababasa po natin ang mga salita po ng Diyos, mas lalo tayong tinuturuan na magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Okay? The more you read the Bible, the more you know God. Okay? So, napaka-proven na po yan, no? Na kung saan ay mula pa noong kami ay Pentecostal pa, yun na po talaga ang tinuturo po sa amin. Very strictly po during the time, yung mga nagme-mentor po sa amin, mga kapatid. Kaya napakahalaga. Napakababaw lang, pero importante, mahalaga sa buhay po natin. No? Ang pagbabasa, ang atin pong pananalang, ang atin pong pakikinig, at ang atin pong isa pamumuhay ang mga salita po ng Diyos. Kaya ang sabi ni David ulit, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kaya hindi po siya talaga, hindi siya maliligaw. Meron pong direksyon ang kanyang buhay once na ang salita ng Diyos ay palagi mo niyang ginabasa, palagi mo niyang pagdinilayan, sapagkat ang salita po ng Diyos ay ilaw, ang salita po ng Diyos ay liwanag sa ating pong dinadaanan. Ngayon, pangalawa po, mga kapatid, nabasa natin ngayon ang Old Testament, no? Old hanggang new po ito, mga kapatid, ang ating pag-aaralan po ngayon. Kaso nga lang, talon lang po tayo kasi mahaba po, no? Kung manggagaling po tayo sa Old Testament tapos papunta sa New Testament. Tatalo lang po tayo sa New Testament, mga kapatid. Sa Matthew chapter 7, babasahin po natin. Okay? Sabi dito sa Matthew chapter 7, verse 13 up to verse 14. Sabi po dito ng ating Panginoon, the Lord told us, enter ye in at the gate, in the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in the wrath. Okay? Because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. So dito ay pinakita ko ni Lord na merong dalawang klaseng daan, no? Merong daan na maluwag at merong daan na masikip. Meron din namang pinto na masikip, meron din namang pinto na maluwag. So, ano po ba ang ibig sabihin po dito, mga kapatid? So dito, when we enter the strict or restricted gate, no? Pag sabing
restricted gate. Ibig sabihin, restricted ay mahigpit, no? Pinaghihipitan, okay, of our lives by obeying the Word of God and walk the narrow way of discipleship, we find the abundant life in the kingdom of God. So, dito po ay atin namang pag-aralan dito sa Matthew chapter 7 verse 14 na kung saan sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, ay maraming mga Kristiyano na ang gusto lamang po nila ay dumaan sa maluwang na daan. Okay? Pero, tingnan niyo po, kapag ka pala ang isang Kristiyano na dumaan sa maluwang na daan, ano po yung kanyang kapupuntahan, mga kapatid? Distraction, no? Kapahamakan sa harapan ng ating Panginoong Diyos na buhay. So, ito po yung tinuturo ng Diyos sa atin para po tayo ay dapat lamang na dumaan, no? sa makikot na daan at sa makitid na pintuan o ng gate, no? At ano po ba ang ibig sabihin sa spiritual na atin pong paglilingkod sa ating Panginoong Diyos na buhay? So maraming mga kapatiran na kung saan po ay gusto po nila ay hindi nagpapasakop sa mga salita po ng ating Panginoon. Gusto nila maluwag sila. Gusto nila yung gusto lang po nilang gawin. Ayaw po nilang gawin yung sinasabi po ng ating Panginoon. Pero tingnan niyo po kung ano po ang nagiging buhay po nila ngayon. Ito po yung tinatawag na distraction and mastery, no? Nagkaroon po sila ng kapahamakan temporal dito po sa lupa at magkakaroon po sila ng paghihirap po sa buhay. Okay? So, alam naman po natin na maraming mga tao ngayon, mga anak po ng Diyos, na pagka malakas, ayaw maglingkod sa Lord. Pagka naman nasa banig na karamdaman, aba, lahat na lang na Diyos tinatawag. Kahit hindi Diyos tinatawag, no? Para lamang gumaling. Hindi po. Okay? So, dito habang tayo ay mas malakas na naglilingkod sa ating Panginoon, ang gusto po ni Lord na tayo po ay dumaan, no? Sa makipot na daan, sa makipot na pintuan, na ito po ay malinaw po na kung saan ay patungo po sa buhay, no? Pag sabi pong buhay, ito po yung tinatawag na abundant life here on earth. Hindi po ito life na kung saan doon po sa langit. Dito po yan, temporal po sa buhay po natin. Ang tinutukoy po dito. So, otherwise, our lives will be filled with destruction and misery. No? Dalawa lang po yan. Once na tayo po ay sumunod sa Diyos, tayo po ay pagkaluban ng abundant life ng ating Panginoon. Pagpapala po ang ibibigay po niya sa atin. At once po na tayo ay hindi sumunod sa Panginoon, ay matindi ang kapahamakan and maestri mangyayari po sa atin, mga kapatid. So, ano po ba ang sinasabi po dito sa Romans chapter 3 verse 16? Sabi dito, destruction and mastery are in their ways. Tingnan niyo po, no? Ang kapahamakan at paghihirap ay sa kanilang mga daan. Kaya delikado po, no? Kapag hindi ho tayo sumunod, hindi natin sundin ang kalooban po ng ating Panginoon. Actually, mga kapatid, ang mga pastors o mga preachers or mga lingkod po ng Diyos, hindi po tayo stricto. Actually, si Lord po ang stricto sa ating paglilingkod. Kasi biblical po yan, mga kapatid, no? At marami akong narinig na stricto daw yung Primitive Baptist. Diba? Tayo po ay nasa lugar lang po, nasa tama lang kasi po ay sinusunod lamang po natin
ang mga kautusan, ang nais po ng ating Panginoon. Hindi po pwede na ang tatanggapin mo lang sa Lord ay doktrina. Dapat kasama yung practical na pamumuhay. Tama? Yung tamang pamumuhay dapat harapan po ng Diyos. No? Hindi po pwede na ano lang, doktrina lang ang kukunin mo sa Lord. Hindi po, kasama po yung ating pamumuhay sa harapan po ng ating Panginoon. Sapagkat ano pong ipapangaral natin kung tayo po ay mismo gumagawa ng hindi kaaya-aya sa harapan po ng Diyos. Kahit o anong pangangaral po natin, wala hong bisa po yan, kapatid. Kahit man maglupasay ka man dyan sa pangangaral, wala hong bisa ho yan. Walang epekto po yan ang iyong pinapangaral. Bakit? Kasi po, ang pamumuhay ay hindi ho maganda, hindi ayos. Ang motibo, mali ang motibo. Di po ba? Kaya mahirap po yun. Maraming mga pastor ngayon na nangangaral dahil sa pera. Hindi po, mali pong motibo po yan. Ngayon pa lang dapat alisin na po sa atin yan. Okay? At sa atin, inaalis na po natin yan noon pa. Kasi hindi po talaga yan tamang motibo. Di po ba? Kaya ang pangangaral, meron man wala, tuloy yan. Hindi, walang kondisyon dapat ang ating pangangaral, ang ating paglilingkod sa Diyos. Hayaan natin na tayo pagpalain ng ating Panginoon. Hayaan natin na si Lord ang siyang magbigay sa atin. Okay? Huwag natin pangungunahan po ang Diyos sa ating paglilingkod po sa Lord. Kaya mahalaga na makita ho natin ang katuruan po ito na ang gusto po ni Lord ay tayo po ay dumaan sa makipot na daan. Ang gusto niya na tayo ay sa Kanya tayo lumakad. Ang Kanyang daan dapat ang ating lalakaran. No? Ang Kanyang mga kutusan, ang Kanyang nais, ang Kanyang kalooban, ibig sabihin, yun ang dapat natin paniniwalaan. Yan ang panghawakan natin, paninindigan natin, ang mga sinasabi po ng ating Panginoon. Sapagkat meron pong sinabi po dito si Haring Solomon, mga kapatid. Sabi po dito sa Proverbs chapter 14, verse 12, "There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death." Tingnan niyo po. No? May mga daan-daan na tila bagang matuwid sa paningin ng tao, ngunit ang dulo noon ay daan ng kamatayan. Tingnan niyo po mga kapatid, no? Ano po ito? Dalawa po ito, no? Yung physical natin ng katawan, and then yung ating paglilingkod po sa Lord. Okay? Di po ba? For example po, no? Akala natin ay ang mga gawang makamundo matuwid, ayos lang, no? Pero bandang muli pala ay nagkaroon ka ng tinatawag na death to fellowship sa Lord. Wala ka ng fellowship because of sin, because of transgression, no? Sa paggagawa mo, sa pagsang-ayon mo sa mga gumagawa sa mundo po ngayon. Okay? So, yun po yun mga kapatid, no? That is death to fellowship. Wala ka na sa paglilingkod sa ating Panginoon, mga minamahal. So, delikado po na tayo ay mahulog sa kamay ng ating Panginoon. Basahin po natin ang aklat po ng Hebreo chapter 6, no? Ano pong sabi dito sa Hebreo chapter 6? Okay? Hebreo chapter 6, verse 4. "For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost." Verse 5. "And have tasted the good word of God and the powers of the world to come." Okay, verse 6, "If they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh and put Him to an open shame." Tingnan niyo po, no? Kung tayo pala ay tatalikod po sa paglilingkod sa ating Panginoon, para lang daw natin ipinako
sa krus ang ating Panginoon Kristo, no, yung anak ng Diyos, sabi po dito, na kung saan nilalagay pala natin sa lantad na kahiyan ang ating Panginoon. Tingnan niyo po, kaya delikado po, kaya mahalaga ito ang tinatawag na makipot na daan sa ating paglilingkod na ito. Ngunit, ang dulo naman, ang resulta naman, yung tinatawag po na life, yung tinatawag po na abundant life. Basahin po natin, John chapter 10, verse 10. Ano po sabi dito ng ating Panginoon? John chapter 10, verse 10, yung tinatawag po na abundant life, no? Sabi po dito, the thief cometh not but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Tingnan niyo po, no? Kaya kapag kay Lord tayo, talagang sigurado po, meron tayong masaganang buhay, no? Sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Dapat paniniwalaan po natin yung mga sinasabi po, no, ng ating Panginoong Diyos. Kaya po, mga kapatid, ay huwag tayong lumakad dapat sa maluwang na daan sapagkat yun po ay patungo po sa kapahamakan at paghihirap. Kaya tingnan niyo po, no, maraming mga kapatiran sa atin na nangawala na sa paglilingkod. Ano pong nangyari bandang huli sa buhay nila? No, ang iba, nagbalik loob sa dati, no? Ang pinanggalingan ng Katoliko, bumalik ulit, diba? Hanggang sa napahamak na. Okay? Nawala na sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hanggang nandoon na sa mundo. Tinangay na po ng mundo. Okay? Hanggang sa magkakaroon na ng problema, mga suliranin, pagsubok sa buhay na matindi, hanggang nagkaroon na ng paghihirap. So, delikado po. Kaya, mahalaga ito po ang nilalakaran natin ay maliwanag na nilakaran, which is the Word of God. At yung nilakaran natin na ito, dapat yung daan lamang na makipot na daan, hindi maluwag na daan, at ang pinto po nito ay dapat makitid lamang na pinto yung ating dadaanan, mga kapatid. Ibig sabihin po, ang makitid na pinto at masikip na daan, ito po yun ang mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ito po yun ang mga nais po ng ating Panginoon na dapat po natin isa pamumuhay sa ating pong paglilingkod na ito. Okay? So, napakasarap po na maglingkod sa ating Panginoon. Napakasarap na atin pong binabasa ang kanyang mga salita. Napakasarap na ating pinagninilayan. Napakasarap na ating pakinggan ang mga salita ng Diyos. Napakasarap na atin pong isa pamumuhay yung mga salita po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya mahalaga yung tinatawag na guidance for our lives, which is the Word of God, the teaching of our Lord Jesus Christ, the Gospel, the Scriptures, no? Mahalaga po sa buhay po natin, mga kapatid. Kaya tuloy-tuloy po natin dapat itong babasahin, tuloy nating pakinggan, tuloy po nating pagninilayan, tuloy po nating pag-aralan at isa pamumuhay po sa ating pong mga buhay na ito, mga batid. At malinaw ang pangako po ng Diyos, tinatawag po na prosperity, mga minamahal, and success. Ayon po sa Joshua chapter 1, verse 8. So, conclusion po tayo, the Word of God guiding us in all for our activities of life. So, mahalaga talaga ang salita po ng Diyos kasi ito po yung ating guide sa buhay. Ito po yung ating gabay, no? Sa lahat ng ating mga ginagawa sa ating buhay,
sa araw-araw po, mga kapatid. Kaya patuloy ho natin, bigyan ng karangalan po ang Diyos, na atin pong babasahin, tuloy-tuloy ang mga salita ng ating Panginoon Diyos na buhay. Kaya nawa, tayo po ay patuloy na pinagpapala po ng mga salita ng ating Diyos na buhay at sa Diyos lamang ang karangalan at kahatian. Brother Romel, maraming salamat po.